Hello, my dear! Hello, 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 mga my dear Leo. Kumusta kayo mga my dear Leo? Kumusta ang ating buhay-buhay out there? I hope and pray mga my dear Leo na sa mga oras na to habang pinapakinggan mo ko or pinapanood mo ang ating video ay nasa mabuti kang kalagayan. So mga my dear, ang gagawin natin ngayon is reading mo para sa yung March 23 hanggang March 31. This is a general reading. So, okay na kailangan ko mag-reminder mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Bago tayo magpatuloy, my dear, sa ating reading, kukunin ko rin ito. Ano daw? Ito na naman ako. Kukunin ko, my dear, itong pagkakataon na ito, mga my dear Leo, na magpasalamat sa inyo sa walang sawang suporta at pagmamahal na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel, mga my dear, from the bottom of my heart. Maraming salamat po. Okay? So, let's go tayo, mga my dear. Last shuffle na ito, 8 cards in total yung ilalatag natin sa ating table. Hindi ko na isasama yung bottom deck of the card kasi hidden message yon. Okay, my dear? Let's start your reading. My dear Leo. Tingnan natin kung anong first card mo, my dear. Ano kaya ang first card ng ating mga my dear Leo para sa kanilang March 23 hanggang 31. Okay. First card mo, my dear, is the Five of Cups, okay? So, kung makikita mo si Five of Cups, malungkot siya. Pero choice niya kasi yan, okay? Choice niya yan or hinayaan niya na manaig ang kanyang emotion. Nakabuko siya dun sa 3 cups na natapon and hindi niya napapansin, my dear, na meron pa namang 2 cups na nasa tabi niya. So, posible, my dear, sa mga araw na to or sa week na to, masyadong highlighted yung mga negative na energy sa paligid mo. Posible din, my dear, na you feel sad because baka merong mga bagay na gusto mo na hindi mo nakuha or hindi nangyari. Every time na ganito yung card na lumalabas, my dear Leo, lagi kong sinasabi, my dear, na always count your blessing. 'Di ba? Count mo yung blessing mo, count mo yung mga achievement mo, count mo yung mga bagay na nagawa mo na sa buhay mo, and kung ano man yung mga bagay na parang hindi mo na-achieve or hindi mo nakuha or parang hindi nag-work out according sa plano mo or according sa kagustuhan mo, my dear Leo, baka hindi pa talaga napapanahon. Pero I can feel, my dear, based naman sa image, sa itsura ng card ng Five of Cups, yung sadness mo dito. Okay? Minsan din, my dear, this is nako-connect din sa energy ng third party. Okay? Na dahil sa 3 cups na yan na natapon. Minsan din nako-connect din to sa energy ng manipulation. Okay? Ibig sabihin, may mga toxic na energy sa paligid mo and naapektuhan ka. Okay? So, let's go tayo, my dear. Kasama ng ating Five of Cups is... Pero you are blessed, my dear. Hindi lahat nawala sa'yo. Okay? Sa week na to, kung akala mo lahat nawala sa'yo, or this is a very, very bad week, no. No, hindi. Count your blessing, my dear Leo. Marami kang mga bagay na na-achieve, maraming magandang bagay na nangyari sa'yo. So, saka hindi lahat nawala sa'yo. Hindi naman lahat ng cups ay natapon. Okay? Next card para sa'yo, my dear Leo, March 23 hanggang 31, 2025 is the Three of Swords. Okay? So, posibleng meron kang nalaman. Actually, sa set ng cards na to, dalawa yung Three of Swords. Pero dito lang tayo mag-focus, my dear, sa Three of Swords na to. Kung makikita mo si Three of Swords, parang meron siya nabasa and open yung kanyang head, okay? Posibleng confirmation ng mga matagal mo ng hinala, okay? Posible din, my dear, kung sa relationship to at sinabi ko kanina yung third party, posibleng confirmation sa mga third party issue, merong confirmation. Pero once again, my dear, yun lang naman na nawala sa'yo, hindi naman, meron pang mga natira sa'yo, okay? So, may mga confirmation ngayon, my dear, na mangyayari.
meron kang Three of Swords, so posibleng meron kang mga malalaman na posibleng mag-trigger, my dear Leo, ng mga negative na energy. Ma-highlight yung mga negative na yan, yung mga bagay na malulungkot, mga bad energy, mga sad energy, confirmation ng mga hinala mo, posibleng, sabi ko nga kanina, posibleng energy ng ibang tao na minamanipulate ka, posibleng makareceive ka ng mga gossip, chismis, usap-usapan na 'di ba, magpasama ng loob mo, my dear. Pero once again, balik tayo dito sa Five of Cups, hindi lahat ng cups ay natapon. You are still blessed, my dear. Hindi lahat nawala sa'yo. At kung ano man yung malalaman mo, wag mo masyadong dibdibin. Okay? Wag mo masyadong dibdibin. Next, my dear, isipin mo na lang, my dear, na malaya ka na. Parang ganon. If just in case meron ka malaman na may kinalaman sa third party or may kinalaman sa mga hinala mo, isipin mo na lang na parang it is one way ni God para matapos na yung pag-iisip mo. Yung bumabagabag sa isip mo at sa puso mo. Okay? Kaya niya kino-confirm. Okay? Masakit, pero at least tapos na. Okay? Tapos na yung panloloko, tapos na yung panlilinlang or something, okay? Next card natin over here, another cups. Teka lang, uubo lang ako ha. Ayan, makati kasi lalamunan ko. Makikita mo dito ang Four of Cups. May 3 cups na naman ulit, my dear, sa baba. Ang nakukuha ko na energy dito, my dear, you need to be thankful actually sa week na to. Kasi nabunutan ka ng tinik. Pakiramdam ko talaga, my dear, meron kang malalaman na something, posibleng alam mo na to, posibleng hindi mo pa alam. Pero, ang gusto lang ipahiwatig, my dear, ng ating mga cards is, whatever, kung ano man yung malalaman mo, kung ano man yung magdudulot, my dear, ng kalungkutan mo, nakalaya ka na daw eh. Yun ang sinasabi ng card dito. At least, parang hindi ka na nag-iisip, hindi ka na napaparanoid, hindi ka na nag-overthink. And if just in case, my dear, meron kang mga gustong mangyari, tas hindi siya nangyari, baka hindi pa talaga ito yung hindi pa to yung time, hindi pa to yung divine timing. Baka hindi ka pa talaga ready kaya hindi mo nakuha yan o hindi mo na-achieve yan. Just keep on trying. Subukan mo lang ng subukan, my dear, kasi meron kang Three of Swords dito. So, posibleng different energy to na magkakos ng Three of Swords mo. Posibleng meron kang malalaman, posibleng meron kang gustong mangyari or meron kang ini-aim or meron kang gino-goal na hindi mangyayari. Confirmation ng mga hinala mo, may mga gossip, may mga chismis akong nakukuha na posibleng mag-trigger din ng sadness mo, ng Five of Cups mo, okay? Pero isa sa sinasabi, my dear, ng card na energy, lalo dito sa Three of Sword, malaya ka na daw. You're finally free, masakit, pero at least malaya ka na. Wala nang lokohan, di ka na niloloko, or basta, yun ang nare-receive ko na energy. I don't know why, pero nare-receive ko na energy that you are already free. Okay? Masakit, pero you are already free. Okay? So, let me see. Next card natin, my dear. My dear Leo, para sa March 23 to 31, we have here the Knight of Swords. The root of the problem. Okay? Lagi kasi, tuwing lumalabas ang Knight, lagi kong na vision or nakikita, my dear, yung parang halaman na binubunot from the roots. Hindi siya pinuputol from putol-putol lang from the roots. So, ibig sabihin, my dear, may something na posibleng bumabagabag sa'yo or gumugulo sa'yo sa utak mo, sa isipan mo, my dear, na mag-e-end na sa week na to. Pero ang problema is, posibleng hindi ka pa prepared o hindi ka ready, my dear, sa confirmation na to, sa malalaman mo. Okay? Pero at least, alam mo na daw. At least alam mo na, at least hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nag-aagam-agam, okay? Hindi ka na rin maloloko, okay? Yun na nakukuha ko dyan. Next card natin, number 5 na card natin, mga my dear Leo, is the Page of Cups. Meron ka nga talagang malalaman, my dear. Okay? Meron ka malalaman sa week na to.
something na as in, mababothered ka talaga, my dear. Okay, mababothered ka. Kasi kung makita mo dyan si Paige, ayan o, parang meron siyang nalaman, parang meron siyang tinuturo dun sa floor. Parang meron siyang na-discover. And ito, my dear, yung magdudulot sa'yo ng sadness. Ito yung magdudulot sa'yo, my dear, ng disappointment, okay? Pero hindi ko kino-close, my dear, na baka for some of you, kasi this is a general reading, baka meron kang bagay na gustong-gusto mong mangyari na hindi siya mangyayari o hindi pa siya mangyayari ngayong week na to. Pero for some of you, meron kang malalaman, meron kang madidiscover, confirmation, ayan, obvious na obvious naman, my dear, sa ating Three of Swords, ayan, meron kang marireceive, malalaman, and confirmation, by dear, ng iyong mga hinala or parang closure, ayan. Bakit ko sinasabi, my dear, kanina na parang malaya ka na? Dahil dyan sa mga bird na yan, yung mga ibon na lumalabas sa iyong isipan dito sa isip, my dear, or sa bandang head portion ng ating Three of Swords. That is, para kasi sa akin, ang bird is energy ng freedom. Para sa akin, ha, kaya nga meron akong pinalagay na tattoo sa balikat ko na bird because it is a energy of freedom. Ganon, yun nakukuha ko sa mga ibon o every time that I see bird that is energy of freedom, parang kahit na minsan may nangyari sa akin na parang napakasakit tapos hindi ko talaga siya ma-digest o hindi ko talaga siya matanggap. Every time na makakita ako ng bird, kahit anong klaseng bird, wag lang yung bird na wag lang yung bird na dirty. Basta ibon, yung lumilipad. Hay. Aray ko, sana naman pupunta tong reading na to. Basta yung lumilipad, my dear Leo, okay? Yung lumilipad. Lagi kong nakukuha, dyan is energy ng freedom. So, maski gaano kasakit, kahit gaano ka, alam mo yun, lagi kong iniisip na pag nakakita na ako ng ibon, parang sinasabi sa akin ng universe or pinaparamdam sa akin ng ating buong may kapal na at least tapos na. At least alam mo na. At least, alam mo yun, 'di ba? Masakit man pero at least alam mo na kung anong alam mo makakagawa ka na ng next step. Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Alam mo na kung ano yung sitwasyon. Alam mo na kung ano yung nangyayari. Hindi ka parang nangangapa sa dilim. Yun lang nakukuha ko dyan, my dear. Masakit, pero at least you are free. Okay? Malaya ka na. Okay? We have 2 cards. O, lumabas si High Priestess, my dear. Sabi ko na eh. High Priestess sa likod. The 4 of Cups, you are holding into it. Kumakapit ka eh. Parang ayaw mo mag-let go. Parang ayaw mo tanggapin, my dear. So, I think yun ang magpapa-stuck tayo sa week na to. May stuck ka, my dear, because ayaw mong tanggapin. The 3 of Swords ang kanyang kasama dito. Parang ayaw mong tanggapin, my dear. Kaya parang mabigat. Pero, just a friendly advice, my dear. Just a motivation para sa'yo. Masakit, pero at least nabunutan ka na ng tinik. Alam mo na kung anong gagawin mo. Makakapagplano ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo. Basta sinasabi dito, my dear, nakakapit ka talaga eh. Parang ayaw mong tanggapin kung ano man tong bagay na to. Hindi mo siya matanggap. Once again, meron kang 5 of Cups dito. Hindi naman lahat ng cups ay natapon. 3 cups lang ang natapon. So, i-appreciate mo na lang, my dear, yung mga bagay na meron ka or yung mga natira sa'yo. Okay? Next is the High Priestess. Every time na lumalabas si High Priestess, lagi kong nararamdaman yung energy na parang may revelation talaga. Tutulungan ka ng ating buong may kapal para mabunyag ang isang bagay. Yun ang nakukuha ko dito. Pero at the same time, meron din big question si High Priestess. Are you ready to accept it? Pero minsan, maski hindi ka ready, bubunyag sa'yo ni High Priestess yan. And, kino-confirm lang ng dalawang card na to na yes, kung ano tong magpapaparalyze sa'yo. Remember, meron ka ditong 5 of Cups and this is the 4 of Cups. Hindi halos malayo, my dear, yung energy nila. Kung ano tong magpapaparalyze sa'yo dito, is may kinalaman, my dear, dun sa katotohanan na matatanggap mo, my dear, sa week na to or marireceive mo, my dear, sa week na to. Okay? Once again, may question sa'yo si High Priestess. Are you ready to accept yung katotohanan? Kasi minsan yun lang talaga ang pinakamagandang way para makamove forward tayo is just to accept yung reality. Okay? Last card, my dear Leo. Huling baraha para sa reading natin today. My dear Leo, we have here the 9 of Swords.
My dear, at least naputol na kung ano yung ako, my dear, actually, hindi ko alam kung anong emotion ang mararamdaman ko ngayon. Sabi ko sa'yo, Knight of Swords is laging konektado sa root of the problem. And if you are having sleepless night, overthinking, may mga tao na humihila sa'yo pababa, kagaya sa image ng ating Nine of Swords, mapuputol na daw siya sa week na to. Okay? If you're having hard time na makatulog, nag-overthink, nagkakaroon ng stress, anxiety, mayroong mga tao na humihila sa'yo pababa, may mga nagbabackstab sa'yo, mag-e-end na daw yan, my dear, sa week na to. Yun nga lang, for some of you, ayaw mong tanggapin yung katotohanan kasi baka itong mga revelation na to is something na hindi mo talaga ini-expect. Okay? So, bottom deck of the card or the hidden message, my dear, is the King of Wands. Okay? Ang King of Wands is parang, nakukuha ko dyan, para siyang magician, para siyang ermitanyo na parang nagmamanifest. Sinasabi dito, my dear, the hidden message that you can build yourself again. Kaya mong bumangon, kaya mong mag-umpisa ulit. Masakit, meron kang 10 of Swords over here, pero may mga bagay na kinakailangan magtapos, and you just need to build yourself again, okay? You just need to build yourself again. Kailangan mo lang talagang buuhin yung sarili mo, and just count your blessing, my dear Leo. Hindi naman lahat nawala sa'yo, okay? So, napakaganda ng hidden message. I really love the King of Wands kasi that is the master of creation. Walang imposible kay King of Wands. Parang sinasabi dito, my dear, that you are the King of Wands. And kung ano yung ginusto mo, kaya mo siyang magawa. Kaya mo siyang may manifest. Once again, my dear, kung meron ka mga minamanifest ngayong week na to at hindi siya nangyayari, baka hindi pa ito yung time. Sinabi ko kanina that you just need to keep on trying. And if just in case, my dear, meron ka mga nalaman na posibleng mag-trigger ng iyong emotion, magpababa ng iyong emotion, magpalungkot sa'yo, you just need to accept it and just build yourself again, kagaya ng ginagawa dito ni King of Wands. Okay? Isa pa sa energy na nakukuha ko, my dear, bago matapos to, there's a tendency, my dear, na something na gumugulo sa utak mo ang masasagot na rin, my dear. Nasabi ko na yata to kanina. Okay? Something na gumugulo sa isipan mo ang masasagot na rin sa week na to. Okay? So, mga my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung March 23 hanggang March 31, 2025. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.